subscribe naman po and click the bell button to get the latest update from my vlog. Magandang araw mga kabaryo. Welcome again to my YouTube channel. Ang episode na ito mga kabaryo ay tungkol sa land peeling project natin sa AP Farm Headquarters sa Alicia, Isabela. Dito po yung farmhouse natin, yung warehouse natin na imbaka ng palay natin, yung mga dried palay natin and other equipment natin, farm equipment natin, and yung dryer natin is located po sa may bandang unahan. So, unahan itong pinapapilapan po natin. By the way po pala, before we acquired this property, ito po ay dating fish pond. So may mga fish pond po mula unahan hanggang dulo po. May malit na kubo lang sa unahan. And yung mga neighborhood po natin dito, yung kapitbahay natin sa left and right, fish pond pa rin po hanggang ngayon. So what we did before is to fill up yung lupa natin, about 4,000 square meter po sa unahan, ay pinirapan natin para gawing warehouse, farmhouse, dryer, and doon po natin ilalagay yung mga equipment natin, farm equipment natin, mga tractor, rotivator, and yung mga truck natin doon na po nakalagay. So after we acquired the area po, so nagpapila po tayo muna doon sa 4,000 square meter na unahan ng area natin. So we spent about 90 dump trucks na peeling materials sa area po na yan. And we spent about more than 100,000 po yan for filling it up, and waited for some time so maging stable po na yung lupa natin. And then we constructed our dryer, warehouse, and yung una po yung maliit na farmhouse natin na tinitira ngayon ng tenant natin, and then yung farmhouse po natin na tinitirahan po namin pag nandoon kami sa AP Farm. So eventually mga kapartner, after planting some rice sa area na yan, medyo mahina po yung crop natin dyan dahil lagi pong nalulubog po yan, because sa left and right po natin may mga leak yung mga pispan nila, so laging basa po lagi yung area na yan. So we eventually thinking na siguro we need to fill it up again para gawing magtanim ng high value crop natin. So subukan po natin magtanim mga gulay, mga sili, kamatis, okra, talong, o kalabasa, eventually dyan, and other high value crop na pwede natin pagkakitaan na mas mabilis po yung return ng investment natin dyan. So aside of filling up the area at our AP Farm Headquarters, we also fill up yung other farm po natin na nabili natin during the pandemic days. Ito po yung sa may area sa may Laod.
May 1 hectare po dyan. And since okay naman po siya, hindi naman siya binaba, pero nahirapan po yung mga machine natin na pasukin po siya dahil nga sa mataas po yung kalsada, yung sa may irrigation papunta sa bukid mismo. So nahirapan po yung mga equipment natin na bumaba at umakyat po dyan. So eventually may mga tambak po doon sa may gitna ng farm natin na pinapatag na rin po natin. Ito po, dating pwedeng tanim ng gulay sa gitna niyan, and we eventually plan na ipatag na rin siya para magtanim ng palay. And then yung matatanggal na lupa dyan ay ilalagay natin sa may unahan para doon po hindi mahirapan yung mga equipment natin na umakyat o bumaba during sa area na yon. And meron po tayong space for parkingan ng mga equipment natin and mga harvest natin during that time. So basically po, in later time po, magkakaroon din po ng kubo dyan sa tabi ng irrigation na yan. So tinambakan po natin sa ibabaw na yan para doon pwede ilagay mga equipment na tabi ng kalsada. Yung project po natin na to, na filling up ng landfill sa AP farm natin and sa another farm natin dito, it took us about 5 days po. So nag-rent tayo ng grader, yung 10-wheeler truck and backhoe para matanggal yung mga lupa ay mailipat po dyan sa area na yan. So regarding the price po, medyo may kamahalan din po yung rental ng mga equipment na yun. And nabot din po ng 5 days. And this one po, na pilapan na natin yung sa may AP Farm headquarters natin. And as advised by our contractor na nag-fill up dyan, we will wait for the rainy season, maski umulan lang ng one time, bago natin i-grader uli o pantayin uli mga lupa. So ganyan lang siya muna, and then yung mga sa gilid po niya ng mga tambak between the pispan and our land, i-grader din po natin yan pababa para magpantay po siya. So maybe by rainy season o end of May, ma-grader na rin niya po yan and malinis na rin po yan, and then po ma-ready natin, ma-prepare natin yung land para in preparation for planting our high valued crop. So nagpa-ready na rin po tayo dyan ng mga organic fertilizer like chicken manure and cow manure na itatambak natin dyan, and magpapasunog na rin po tayo ng rice hull. So lalagyan po natin yan ng carbonized rice hull para maging buhaghag po yung lupa natin dyan. And unahin po natin siguro magtanim muna ng kalabasa and eventually other high valued crop. Hanggang dito na lang po muna mga kabaryo, and abangan po natin yung land preparation na gagawin natin, and then magtatanim po tayo ng mga high value crop. So abangan po natin yung mga itatanim po natin mga kabaryo. Thank you for watching mga kabaryo, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and have a nice day. God bless po.